Masayang araw mga ka-PL! Marami na naman tayong pagchichismisan mga kababayan sa mundo ng politika. Unahin po natin itong kumakalat po na video mga kababayan na ito yata ang naging dahilan kaya parang nagtampo itong si Chavit Singson kay Bongbong Marcos mga kababayan. Huling-huli po sa video. Dalawang video ito pinagtabi, taas tsaka baba. Itong talumpati ni Marcos at tsaka itong sa baba, yung mismong ganap, no? Mismong kanyang anak na po na si Sandro Marcos na nagsabi, nandyan po si Manong Chavit. Baka gusto mong batiin. Pumunta pa man din ng Japan si Manong Chavit mga kababayan pero hindi po binati ni Marcos. O tinabla ho, tinabla ho mga kababayan. O etong pangalawa naman po, yung tungkol po sa bagong spokesperson ng OBP na tila meron pong patama sa ibang mga spokesperson. Itinalaga bilang spokesperson itong iba, mga kababayan, pero wala nang ibang ginawa kundi mag-atake sa mga Duterte. Ginawang spokesperson para maging attack dog. Ito pangatlo, mga kababayan, itong tungkol po kay Risa Hontiveros. Ayan. Yung lola ninyo baga, lola ninyo mga kababayan na iniwan ng kanyang mga tropa matapos niya pong ikampanya, ayun, nagsosolo na lang siya o iniwan na siya mga kababayan. Mamaya makikita nyo po, stress na po yung mukha niya . Parang nai-stress na yata itong aling ito mga kababayan sa mga pasabog ni alias Rene. At ang pang-apat mga kababayan, itong all-time favorite po nating lahat. Walang iba kundi si Auntie Claire, mga kababayan, kumbaga sa ulam, para itong adobo. O di kaya tuyo. Ayan, tuyo. Sarap naman ng adobo. Swerte niya naman, adobo siya. Tuyo. O, di ba? All-time favorite natin ang tuyo, mga kababayan. Keso udang meron kang lechon dyan, maghahanap ka ng tuyo. Meron kang adobong manok, maghahanap ka ng tuyo. Sa umaga, partner sa itlog at hotdog, sinangag, tuyo. Ayan, di ba? Yan po si Auntie Claire. Etong kanyang pagsisi, mga kababayan, tila sinisisi niya na ngayon ang PDEA. Sabi niya, kulang yung listahan na binigay sa akin ng PDEA. Kaya tuloy, imbis na 25,000, 4,000 lang yung nasabi ko, sinisi niya pa. O eto na ho mga kababayan, simulan na po natin itong kay Bongbong Marcos na huling-huli po mga kababayan sa camera. Ayan O ayan, kita na ba? O huling-huli sa camera si Da Junior mga kababayan na habang nagpapakilala siya sa kanyang talumpati sa Japan Huyan mga kababayan. Pumunta pa man din sa Japan si Manong Chavit pero tila tinabla po nitong si Da Junior. O eto na ho yung video, hihimay-himayin po natin kasi mabilis ang kaganapan. So kinakailangan nating i-post mga kababayan yung video para makita ho natin yung mga tao na nakikita ho natin dyan sa monitor na napakaliliit na po pagdating sa cellphone. At higit sa lahat, yung mga text na kinakailangan po nating basahin, importante ho yan mga kababayan. O eto na, simulan na natin. Kahit ng kampanya, kahit umuulan, kahit nakabilad sa araw, kahit nakatayo sa putik, itong mga ito talaga nagsisipan pagkampanya. Kaya naman. Nung panahon daw ng kampanya, kahit umuulan, kahit maputik, iyang mga tao raw na naroon sa kanyang gilid, mga kababayan, na kanyang ipapakilala, ang sisipag. Tinulungan siya. Ikinampanya siya dahil humiling si Manang Aimee niya
na tulungan itong si Junior Marcos. Di ba? Kahit umuulan, kahit maputik, tiniis. Di ba? Init. Pinagpawisan, ginutom. Di ba? Para lang masuportahan. Ngayon, ito na po ang susunod na ganap, mga kababayan. Nandito sila ngayon para ipagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho at pagsasakripisyo. Nakikita nyo ba ito? Ayan, nakita nyo ba yan? Itong mama na to, ayan o. Ayan o, ito yung pulpito, no? May babae, ayan. Tapos, siguro naman, kilala nyo po yung hugis ng pangangatawan, yung pormahan, yung kanyang shade na hindi po mawala-wala sa kanyang mata. Walang iba. Si Chavit Singson ho yan, mga kababayan, ha? Saan lugar ito nangyari? Sa Japan, no? Sinadya ni Chavit Singson na pumunta ng Japan, lumipad, papuntang Japan, gumastos, hotel, sa bagay, meron man siguro itong jet, no? Kaya madali siyang makalipad. Pero, yung nag-effort ka ba, di ba? Yung pinag-aksayahan mo ng oras at panahon, yung presidente mong sinuportahan, kasi sinuportahan niya ni Chavit si Junior nung eleksyon di ba? Tapos pagdating doon, tablado. Tablado. O ito. Isa para sa ating bansa. At yan po ang aming delegasyon na nandito. At kami po ay nandito. Sumilip siya, Sumilip siya, mga kababayan. Ano nakalagay dyan sa sulat? Ano nakalagay? Ano nakalagay na text? Ano nakalagay na text, mga kababayan? Girl from crowd. Si Chavit, sabi may sumigaw. Nagmula sa crowd, babae. Babae. Girl from crowd. Si Chavit, sabi ng babae. Okay? Tuloy. Yan pa man from crowd, si Manong Chavit. Dalawa na nagsabi, mga kababayan. Ito si BBM. Ayun, BBM. Who's at the end? Sabi niya na, mamaya, babanggitin niya ho yan. No? So, dalawa na nagsigaw sa kanya. Oy! Junior, nandyan si Chavit. Babae at lalaki na. Ito, matindi ang kasunod. Ito Japanese citizen, mga kababayan sumigaw na rin ang Japanese citizen na dumalo sa kanyang pagbisita doon sa Japan. Chavit-san, syempre Japanese lagyan talaga ng san yan, may karugtong na san yan. Halimbawa, Kapiel-san, yan, ganun, mga kababayan, di ba? Tatlo na ang sumigaw. Imposibleng hindi mo narinig. Imposibleng bingi ka. 60 anyos ka pa lang. Ito pa matindi. Mas matindi itong ika-4, mga kababayan. Mamaya, dire-diretso ko po play yung video para hindi na po kayo mabitin. Pasensya na. Pinapaliwanag ko lang po muna. Okay? Ito ho. Okay. Ito, madaling i-introduce ito. Madali daw i-introduce. Ito. Sabi niya, who's the end? Sabi niya gano'n. Sinilip niya, sino ba ito nasa dulo? Ito. Madaling introduce ito. Akala ngayon ni Chavit, mga kababayan. Ito, lilinawin ko lang. Hindi ko po pinagtatawanan nito si Manong Chavit at idolo ko yan. Sa galing ng kanyang pamumuno, sa kanyang yaman, di ba? Napakagaling niyang taong yan. Idolo ko yan. Hindi ko pinagtatawanan. Ang pinagtatawanan ko dito, mga kababayan, walang iba, si Junior. Hindi ko na nakita nasa dulo. Di ba? Sino ho ang nasa dulo? Ang nasa dulo po, mga kababayan, ito, kilala nyo to. Ito, pakita natin sa inyo, para klaro tayo, May babae, Ito. Tinuturo nitong babae, kilala nyo kung sino ito? Siya po, si Lagdameo. Ito naman po si Marcos Jr. Okay? Si Lagdameo, ewan ko sino itong kasunod, di ko kilala. Hindi ko rin kilala itong babae na to. Si Lagdameo yan, no? Sa isang video yan.
sa pangalawang video, eto si Marcos. Oh. Ha? Ang sa dulo, ito ho, paano lang ho nakita? Yan si Chavit Singson ho yan, mga kababayan. Wala tayong magagawa. Yan lang po ang nakuha ng video nitong RTBM. Ayan, mula sa RTBM ho yan. Si Chavit Singson ho yan, mga kababayan, ha? Tuloy. Kasama, katabi ng ating ambassador ay is yung assistant to the President, Secretary Anton Landameo. Patay tayo dyan. Si Lagdameo palang ipapakilala niya, mga kababayan. Akala ko si Chavit na. Kasi, sabi niya, who's the end? Sinisilip niya Sino nasa dulo na yan. Ito, madaling ipakilala to. Si Lagdameo pala tinuro. Pinakilala. Ayan, di ba? Ayan, tumayo na. Sino ba nasa dulo? Ayan Ito si Lagdameo, tumayo. Ito, nakatayo si Lagdameo. Dito sa isang video, ayan si Lagdameo, tumayo na rin. Di ba? Dalawang video yan Ha? Ano tanong kanina ni Bongbong Marcos? Who's the end? Ayan, ha? Si Chavit, ito nasa dulo. Nasa likod pati. Ibig sabihin, siya talaga ang dulo. Dulo na nasa likod, dulo pa sa pinakahanay o sa yung hanay mismo. Nagtanong siya who's the end? Hindi naman siguro yung babae tinutukoy niya kasi hindi naman ito planong ipakilala niya. Si Lagdameo naman talaga pala ang plano niya ipakilala. Hindi si Chavit Singson. Ayan ito sa kabilang video, ayan si Chavit pumalakpak na lang siya, mga kababayan. Wala siyang magawa. Kaya siguro dito nagtampo si Chavit. Kaya niya nasabi na wala, kinalimutan na kami ni Marcos Meron na siyang Alzheimer. Tuloy. Ang dating pakilala ko sa kanya, Meron pa yan meron pa yan, mga kababayan. Relax lang. Congressman Don Zulueta. Yan Eto na matindi. Ano sabi ni Sandro? Ano sabi ni Sandro? Huwag kayong mag-alala, mamaya ipi-play ko ng buo. Maririnig nyo. 2 beses ko i-play mamaya para mapakinggan nyo maigi itong buong video na to. Ano sabi ni Sandro? Manong Chavit also there. Manong Chavit is there at the end. Yun, di ba? At the end. Nasa likod si Manong Chavit. Tulad ng tanong ni Bongbong Marcos kanina na who's the end? Di tama yung tinutukoy ni Sandro na ang nasa dulo, di si Chavit Singson. Pero nakatingin siya ayan si Marcos. Dito sa unang video, nakatingin siya sa hindi natin nakikita. Ayan, kasi hindi na-capture ng camera Pero dito sa pangalawang video, ayan siya. Ito si Sandro. Yan si Sandro yan, mga kababayan. At ayan si Manong Chavit. Sinabi na nga sa kanya ni Sandro, napakabingin niya naman, posible hindi niya narinig. Anak mo ang nagsasabi sa'yo. Di ba? Siyempre, pakikinggan mo yung sinasabi ng anak mo, maaaring maganda ang sasabihin niya. Keso maganda man yan o hindi, pakikinggan mo. Di ba? Para ituwid mo kung mali, kung tama, di sang-ayunan mo. Ayan tuloy natin yung video. Kaya po, ito pong delegasyon namin ay dinala namin dito sa Japan. Wala, tablado, mga kababayan. Tinabla si Manong Chavit. Sinabi na nga ni Sandro nandyan si Manong Chavit sa likod, nasa dulo. Tinignan niya lang pagkatapos ng tignan, wala, umarap ulit siya sa crowd, tuloy-tuloy ulit yung salita niya. Upang ipaliwanag na ang ating bagong sitwasyon. Di ba? Ano nangyari? Tinabla si Manong Chavit ni Marcos Jr. Ito na yung video, mga kababayan. I-play ko na po ng buo. Ayan na. At kahit ng kampanya, kahit umuulan, kahit na nakabilad sa araw, kahit nakatayo sa putik, itong mga ito talagang nagsisipag magkampanya. Kaya naman,
nandito sila ngayon para ipagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho at pagsasakripisyo para sa ating bansa. At yan po ang aming delegasyon na nandito. At kami po ay nandito. Oh! Okay. Ito, madaling i-introduce ito. Hindi ko na nakita eh. Nasa dulo, kasama, katabi ng ating ambassador, is yung assistant to the President, Secretary Anton Landameo. Ang dating pakilala ko sa kanya, Congressman Don Zulueta. Anong sabi niya? Kaya po, ito pong delegasyon namin ay dinala namin dito sa Japan upang ipaliwanag na ang ating bagong sitwasyon. Ayun na nga, ayun na nga, mga kababayan. Doon pa lang sa pagpapakilala niya, tinablan niya na si Manong Tat. Ipapakilala mo lang, nag-effort yung tao mula Pilipinas sa Ilocos, lumipad papuntang Japan para daluhan, para dumalo at maging kabahagi nitong tinatawag mong delegasyon mo. Ano nangyari? Na-OP lang, mga kababayan, na out of place lang tuloy si Manong Chavit. Kaya sa kanyang huling interview dito sa Bilyonaryo, ayun, ito na ang pinakahuli kong Marcos na susuportahan. Si Marcos ng Manalo meron ng Alzheimer. Hindi na ako kilala. Partida, mga kababayan, tinulungan siya ni Manong Chavit. Pinagamit ang eroplano, di ba? Kinausap ang mga mayor na hikayatin yung kanilang mga constituents para iboto etong si Marcos Jr. sa kanyang kandidatura noong 2022. Walay. Ipapakilala lang, tatawagin mo lang yung pangalan, tapos na. Wala na. Pero wala eh. Iba talaga kapag alam niyo yung may konting may konting tama na ba? Dahil sa polboron, mga kababayan, nawawala na ho yan. Wala na hong pakialam yan. Kasi manhid po yung isip niyan eh. Hindi lang yung katawan niya, kundi yung isip niya mismo manhid. Doon umiiral yung kakapalan ng kanyang mukha. Di ba? Ngayon, tanggalin na natin to. Dito muna tayo kay Risa. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung kay Tatay Digong. Kung paano niya po ipakilala si Chavit Singson, mga kababayan. Kaibahan po ito kay Marcos versus Tatay Digong. Mamaya po, pagkatapos po ito mga tatalakayin ko, sa dulo ko po ipapakita sa inyo. At nakaset up na kasi. Okay, dito na po tayo sa pangalawa, mga kababayan. Ay, hindi pala ito kay Risa. Ito pala yung sa tawag nito, sa spokesperson ni BP Inday Sara, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi niya. Kasi preskong-presko ito sa sa ating paningin at sa ating pandinig. Dapat mapakinggan natin yung kanyang mga magandang sinasabi. Higit sa lahat, yung parang lang parang patama niya sa mga spokesperson ng mga buaya, ayan, na wala na ibang ginawa kundi puro atake sa mga Duterte. Eto na ho. Play na ho natin, pakinggan natin, mga kababayan. BP Sara binilinan si Atty. Castillo na huwag maging attack dog. Ayan, tuloy. Ay, walang video. Kakataon si Attorney Ruth Castelo bilang bagong walang sounds Humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon si Attorney Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Dati siyang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry.
Etong si Castelo, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, nabanggit na po namin kahapon sa aming programa sa Birada Aguila. Etong kanyang mga credential, no? Yung kanyang mga pinanggalingan na mga ahensya ng gobyerno at kung paano ito magtrabaho. Sa madaling salita, hindi basta-basta itong taong ito magaling, matalino, mahusay magtrabaho at yung kanyang mga pinanggalingang ahensya ng gobyerno, yung ahensya na mayroong mga magagandang nagawa. O, tuloy natin ha. Sa ilalim ng Consumer Protection Group, sa kanyang unang araw sa OVP, agad ay binahagi ni Castelo ang positibong resulta ng 2024 audit report mula sa Commission on Audit. Aniya, tumanggap ng unmodified opinion ang OVP para sa kanilang 2024 financial statements. Yan napanood, napag-usapan na po natin yan yung tungkol sa unmodified report ng OVP, mga kababayan. Ang punto ko rito, dito po natin malalaman, mga kababayan, o makikita ang pagkakaiba ng mga, kasi marami ng spokespersons ngayon no? Dito po natin makikita ang mga pagkakaiba nitong mga spokesperson na may breeding versus just breeding exist, mga kababayan. Castro at Abante. Mga kababayan, spokesperson na may breeding at hindi lang breeding. Utak talaga. Galing talaga. Kumpara dito kay Castro at kay Abante. O, tuloy. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions at wala po rin nakita na problema during the time of audit. And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Dagdag pa ni Castelo na ang unmodified opinion na ibinigay ng COA sa OVP ay nangangahulugan ng pagiging honest at transparent ng ahensya sa paggamit ng pondo. Diyan rin yan. Hahamunin natin ngayon yung mga gustong-gustong mapa-impeach si BP Inday Sara dito sa dahilan nilang confidential fund umano ng OBP na kinagulantang ng kanilang mga mapupurol na pag-iisip kung paano daw ginastos ng OBP ang 125 million pesos lang, samantala napakarami mga ahensya ng gobyerno dyan na mas malalaki de hamak yung kanilang mga confidential fund na hindi rin natin alam kung paano nila ginasta yung pera. Dapat din tayong magtanong, mga kababayan. Dapat din natin silang usisain. Obligado ho silang magsabi sa taong bayan kung paano nila ginasta. Kung yung pangalawang pangulo nga, kine-question nila Bakit sila hindi pwede? Diba? Questionin din natin, mga kababayan. Samantala, sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng OVP at mga isyong ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Castelo kung bakit niya tinanggap ang posisyon bilang spokesperson. I believe in the Vice President and I see myself in her kasi she never says die. Ako din never say die. So kahit anong harapin niya, kaya niya yan. I'm sure she has also, like me, battled many storms in her life. And you see her still standing, still strong. So I believe po in her. Bit lang Kaya hindi naging spokesperson si Madam Rowena Guanzon ng OBP kasi ito kilala natin to si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. Okay sa atin to siya ngayon. Yung halalan lang medyo hindi tayo okay sa kanya. Pero ngayon dahil parang kaisa na natin siya sa mga layunin, panawagan natin dito sa kasalukuyang administrasyon, mga pag-question natin, question niya, parehas lang, di ba?
Kaya siguro hindi kinuha ni BP Inday. Kasi talagang babanat at babanat si Mama Bing. Which is, etong klaseng tao sana ang gusto natin maging spokesperson ni BP Inday Sara. Walang iba kundi si Mama Bing. Kasi kung umaatake ang mga spokesperson ng mga buaya at ng Nagba. Meron sana tayong Mama Bing na aatakihin din sila. Kaso iba po si BP Inday Sara, no? Iba. Kasi hindi natin mapipigilan yung bibig nun ni Mama Bing, talagang titira 'yun eh, no? Iba po si BP Sara. Ayaw niya nang tawagin na attack dog yung kanyang spokesperson. Kaya itong si Attorney Castelo lang ang kanyang kinuha. Bagamat magaling, matalino, at mahusay magtrabaho. And of course, she is a direct extension of her father, whom I served for the full 6-year term. Kaya gusto ko po siyang matulungan. Ibinahagi rin ni Castelo ang dahilan ng kanyang pag-alis sa Department of Trade and Industry noong December 2023. Ayon sa kanya, ginawa niya ang tama bilang opisyal ng gobyerno, ngunit naging dahilan ito ng kanyang pagiging floating sa ahensya. I left the Department of Trade and Industry in December 2023. And yes, I was placed on a floating status for, how do I say it? I was undersecretary for the Consumer Protection Group. And I did something that any honest working official in the government will do. And I was put in hot water for that. And so I was floated, and then I eventually left the department in December, several months after. Sa kabila ng hindi naging magandang paghihiwalay sa DTI, sinabi ni Castelo na ang pagtanggap niya sa posisyon bilang tagapagsalita ng OVP ay paraan niya ng pagbabalik serbisyo sa bayan. Anya, ginawa lamang niyang Serbisyo sa bayan, mga kababayan, ang gusto ni Atty. Castelo. Hindi katulad ng ibang mga spokesperson dyan na hindi serbisyo para sa bayan, kundi serbisyo para sa amo. Para magkamal ng maraming o malaking insentibo. Pera-pera lang ika nga, mga kababayan. Ama bilang opisyal ng gobyerno at ngayon ay nais niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa paraang alam niyang kailangan ng bansa. Isa naman aniya sa malinaw na direktibang natanggap ni Castelo mula kay VP Sara ay hindi siya dapat maging attack dog. Hindi siya dapat maging attack dog. Yun po ang kaisa-isang bilin ni VP Inday Sara. Huwag kang maging attack dog. Huwag mong gayahin yung attack dog ng mga spokesperson ni Buaya at ni The instructions are, number one, I am not an attack dog. So, not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. I'll be straightforward, report on what message the Office of the Vice President needs. And that's basically it, actually. No other instructions. Well, of course, except that I will need to be firm when I need to be firm, but I need to be soft as well when I need to be soft. Sa huli, sinabi ni Castelo na hindi siya nakakaramdam ng pressure sa kanyang bagong tungkulin sa kabila ng mga batikos sa OVP. No, because I believe in the leader, and the leader can handle it herself, right? I'm just a support staff, backup cheerleader. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako Yon, di ba? Yan ang mga spokesperson na dapat tularan, mga kababayan. Spokesperson na dapat dapat tularan. Sige nga, sabihin ko na nga. Dapat gayahin ni Auntie Claire at saka ni Abante. Wala nang ginawa yung dalawa na yan araw-araw eh. Kundi atakihin ng mga Duterte. Magtrabaho kayo, ng patula naman, oo. Sabihin nyo yung mga nagagawa ng inyong mga amo. Kung meron man silang magandang nagawa. Kung wala, di wag kayong magpa-presscon. Di ba? Tigil nyo yung presscon, yung press briefing ninyo. Kung wala rin lang kayong magandang masasabi, magpapa-press briefing kayo. Pero
puro kayo atake. Sa mga Duterte, napapaghalata na inilagay kayo dyan sa posisyon ninyo para maging attack dog, hindi para maging spokesperson. Gampanan ninyo yung inyong pagiging spokesperson. Huwag kayong masyadong halata na binayaran lang kayo para maging attack dog. Okay. Ito na. Ito na yung Lola Risa ninyo, mga kababayan. Isunod na po natin to. Ayan. Sus ko, ginoo ko yung inyong Lola Risa. Oo. Ayan ha. Pakinggan natin yung sinabi niya, mga kababayan. Interview po sa kanya ng media. Hindi daw ba masama yung loob niya na iniwan siya ng kanyang dalawang tropa. Etong si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Pagkatapos niyang itinulungan kampanya, kinampanya niya, nakaraan iniwan siya. Umanib. Itong si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino sa majority administrasyon sila ngayon. Siya, di ba, may majority, meron pong minority. Siya po, nag-iisa na lang siya. Independent block siya. Independent talaga, mag-isa na lang siya. Iniwan sa area, anak ng yawa, oo. Tuloy. Hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila, tapos iniwan ka. Ang ganda ng tanong, hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila tapos iniwan ka? Aray, grabe, ang sakit ng tanong, ha? Hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi. Nagbubuhat bangko pa. Hindi pa ako sigurado kung mag-iisa ako. Ano sa palagay mo? Iniwan ka na nga Aminin mo na ang totoo. Ikaw naman, pinalalakas mo pa ang loob mo itsura ni Risa, mga kababayan, stress na. No? Alam mo yung nawala na yung tsura niyang maganda Nagmukha na siya matanda, kita nyo. Lumabas yung mga wrinkles niya baga. Dahil siguro yan sa mga pasabog ni Rene. Na-stress na yung lola ninyo, mga kababayan. Tuloy. Pero kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa naman sa amin ay responsable at saka accountable sa aming mga desisyon. So siguro dun sa mga kasama ko, mas dapat na sila ang sumagot kung bakit nila gagawin or hindi gagawin. Sila sumagot, nagsabi na nga sila na aanib sila sa majority. Iniwan ka na nga Tigas ng ulo mo talaga Wala na. Kinahihiya ka na nila, ika nga. Parang ganun baga. Kinahihiya ka na. Kita yung tsura ni Risa, Stress na, mga kababayan. Tignan nyo, tumanda siya, pumayat. Ang dami niya ng puti sa buhok. Ayan, Di ba hindi naman ganito yung tsura niya? Tignan niyo po yung itsura niya nung nakaraang buwan bago po lumantad si Alias Rene. Hindi po ganyan katanda. Ngayon, mas lalo siyang tumanda. Na problema talaga tong ali na to kung paano niya patatahimikin si Rene. Ewan natin kung nasa ang lupalop ngayon si Rene. Kung ano-ano na naman ang nasa isip nito siguro. Baka sabihin niya meron na naman kumukupop kay Rene. Tumanda si Risa. Tumatalab na yung karma. Ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman naman lahat ang final decisions ng bawat isa sa umaga ng July 28 pag-open ng session. Hindi naman sila sa resolution of support para dun sa mapabilang sa majority. Hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila, tapos iniwan ka. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Ano daw layunin niya, mga kababayan? Napakasimple lang, pangbobo. Sinabi niya, ano daw layunin niya? Nakatutok ako doon sa layunin na palakasin. Ang alin daw? Ang
oposisyon. Ang babaw. Palakasin lang ang oposisyon, yan lang po ang layunin niya, mga kababayan. Anak ng patola, binoto ka, Risa, nanalo ka, may mga nagtiwala pa sa iyong mga tanga. Gumawa ka ng batas, hoy! Ha? Yung batas na kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan na mga, lalo na yung mga bumoto sa iyo. Hindi yung ang layunin mo lang, palakasin mo lang itong oposisyon. Oposisyon ka bang matatawag? Yung palagay namin, hindi ka naman oposisyon eh. Ganun kayo ng administrasyon at ng oposisyon. Huwag mo kaming linlangin. Oposisyon mo ka mo. Tuloy natin nga si Riza. Ano pa sasabihin nito? Nado. Wala na. Yun lang pala, mga kababayan. Yun lang. Basta yun lang yung ano niya. Yun lang po yung kanyang layunin. Huwag na kayo makialam. Palakasin lang ang oposisyon. Para ano ba? Para manggulo lang. Oposisyon pa nabanggit. Administrasyon ka. Tago ka na tao ng administrasyon. Huwag mo kami lansahin. Idagdag po natin itong isa, mga kababayan. Ito na yung all-time favorite po nating lahat. Naku po. Itong ating ante, ante ng bayan, pambansang ante. Ante Claire. Ayan na, sinisi niya mga kababayan ang PDEA. Ayan na, ayan. Paikli na lang ho tayo. Ayan ano sabi ni Ante Claire? Ayan, lakihan natin. Ayan ganda ng tita nyo. Tita ng bayan, pambansang ante, Ante Claire. Attack dog. Attack dog ni Marcos. Ito sabi ni Ante Claire. Ayan giit ng Malacanang. PDEA dapat ang tanungin kaugnay ng mga blanco sa report tungkol sa mga drug-cleared barangay dahil sila anila ang nagbigay rito o nagbigay nito sa palasyo. So, PDEA ang nagbigay sa kanila. Ito po ang liwanag mga kababayan Palas Exec blames PDEA for missing pages in drug-cleared barangays report. Ano sabi ng palasyo, mga kababayan? Sinisisi ho nila ang PDEA. Bakit daw kulang-kulang ang ibinigay na report sa kanila? Parang hindi kayo ginagalang ng PDEA. Kaya yung nasabi niya 4,000 lang. 4,000 mahigit yun. Tapos ang totoo palang record 25,000. Ngayon napahiya siya. Ang ginawa niya, sisihin na lang ang PDEA para yung yung sisi ng tao hindi sa kanya, kundi sa PDEA. Huwag kang magpaliwanag, Ante Claire. Kung ano-ano lang talaga sinasabi mo sa press briefing mo para meron ka lang masabi. Tapos kalaunan, lumalabas ang katotohanan, kasinungalingan ang kinalabasan ng mga sinasabi mo. Ante Claire, sa susunod, kapag meron kang sasabihin sa mga press briefing mo, dapat nakahanda na yung mga papeles mo, mga dokumento mo para hindi ka napapahiya. Okay? Sa madaling salita, huwag kang tanga. Huwag kang obog. Nakakahiya ko. Nakakahiya ko. Ang ganda ng titulo mo. Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Wow! Pag mabigatan yan, nasa Malacanang ka, antindi mo, Ante Claire. Pero pagdating sa mga press briefing, nga. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.